tayo dito. Pag-usapan natin yung kailangan natin gawin for midterms. Sige, pero kailangan dalian natin. Alam nyo naman, dami kong kailangan gawin sa bahay. Tara na guys, tayo na naiwan dito. Oo nga. Tara na. Oo nga, pero na. Let's get it on! Hala, ano nangyari? Ila. Ano namatay? Namatay yata yung ila. Guys, kalma lang tayo. May nagro-roaming na guard dyan eh. Feeling ko makikita tayo mamaya dyan. Antayin lang natin. Pumuna tayo. Wait ba yan? Nangyari dito? Uy, ano ba ito? Kailangan ko talaga umuwi. Ang dami kong gagawin. Grabe lang. Grabe naman to. Alam ko ba yung salitang pahinga? Eh, ganun talaga. Umiikot lang ang buhay ko sa kung ano yung nakasulat dito sa kanila. Lahat ng tasks ko, nakaschedule na at hindi ako pwedeng mag-aksaya ng oras sa araw-araw. Hindi ko na nga alam yung word na pastime, tambay muna, or ano ba yan, alam magawa. Bawat araw ko kasi may nakalaan na tasks kada oras. At pag hindi ko natapos ang mga appointments ko for the day, I get frustrated and stressed. Kasi kailangan ko yung gawin the next day, which is minsan, occupied na rin yung araw ko na yun. Hi, sometimes it's normal for me to feel exhausted. Yung tipo bang gusto ko nang tumakbo palayo sa mundo kong ito minsan. Pero mas nangingibabaw sa akin yung satisfaction na makukuha ko after these hardships. I am determined to finish what I have started and I am always like that in everything I do. Kaya ka naman pala successful eh. Minsan kaya try mo rin gumala. It's a free country. Well, ako naman baliktad. Napakasipag kong i-check yung langit kung madilim kasi lagi kaming nag-aantay ng suspension ng best friend ko. Oo, best friend daw. Oo naman, magkasundo kami nun, no? Kami yung tipo ng estudyante na easy-go-lucky lang, na tatambay sa apartment namin, luto-luto, eksperimento. Ganun lang naman kami. We usually talk about our crushes sa school habang nag-aantay ng next class. Minsan naman, pag nagkakayayaan, di na pumapasok, umiinom na lang kami. Kung saan pwede, ganun kami ka-close na kahit anong bagay, lagi kaming magkasama. Ganyan din kami dati. Yung mga high school friends ko, yung mga class ko ng 40. Lagi kami naglalakwatsa noon. Inom dito, inom doon. Natry ko na nga rin mag-yosi eh. Pero di pa rin ako masaya. Hanggang sa isang araw, inaya kami ni Papa mag-church sa born again na simbahan. Sa una ayaw ko pa. Pero sobrang saya pala. Ako din, masaya at kontento na ang buhay ko kasama ng asawa ko. Asawa? Paano naman nangyari? Yes, soulmate ko siya. Oh my God! Naniniwala ka sa soulmate? Of course, nangyari nga sa akin. Totoo ba? Kwento ka naman, girl. Ganto kasi yan. Uy, Jazz! Gusto ba i-try itong bago kong ginagawa? Ano na naman yan? Basta, masaya to. Try mo lang. Pagising mo ng umaga, kung ano yung kulay ng kotse yung unang makikita mo, magbilang ka ng 100 no? Tapos after mo magbilang, kung sino yung unang lalaking makakabangga mo, siya, soulmate mo! Totoo Isn't ba it yan? great? Oo! Try mo lang. Wala namang Hala, 100 na pala, kailangan ko na mag-ingat. Hindi!
sabi ng pinsan ko, yun lang naman yung way para makilala mo yung soulmate mo. Alam niyo ba, after 9 years, hindi ko akalain na mas matanda sa akin yung mapapangasawa ko. He's 42 years old and I'm 24. That age doesn't matter, right? So, age is just a number. I love him so much. Ang taray mo naman, girl. Buti ka pa may papa. Ako, lumaki lang ako sa mami ko, saka kasama ko yung kapatid ko. Behind this laughter lies a painful past. Yung tipong parang ako ang pinakamahal sa tao sa mundo. All these years, I feel disappointed and frustrated with my life. Pero na-realize ko, di ko na mababago yon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Kasama ang mommy at ang kapatid ko. Hindi man kami kumpleto, masaya naman ako kasi tanggap nila kung ano at sino ako. Nakakatuwa naman. Kaya nga eh, akala ko nag-iisa lang akong malungkot sa mundo. Buti na lang, na-stuck tayo dito sa elevator. Hey guys, may ilaw na. Tara, tayo na tayo. Bye!